araw sa inyo mga banateros at naku po, matindi at mainit na balita, press na press pa. Sinisimulan ng babuyin ng mga tambaluslos ang INC. Naku po, naku di maganda yan. Alam nyo, kayong mga tambaluslos na nandyan sa kamera, ay naku, huwag nyo simulan. Dahil ginawa nyo na ito sa isang relihiyon na KOJC, this time, ginagawa nyo naman sa INC. Naku po, hindi maganda yan. Ipapaliwanag natin mga kababayan kung paano nangyayari at ano ba yung mga nangyari, bakit umabot na idinadamay na ng mga tambaluslos etong INC. Nako. Kaya tuloy nag-react si Katunying. Alam naman natin si Katunying. Katunying ay isa po yan sa mga vocal na nagsasalita patungkol sa mga issue sa lipunan at alam din naman po natin na siya po ay isang INC. Nako, hindi maganda yan. Eto na, simulan na po natin. Manatbay, ano ba kasi nangyari? Ano ba ang, bakit mo ba sinasabing binababoy na di umano nitong mga tambaluslos ang INC? Ito, kasi ganire. Etong mga nakaraang araw, etong kanilang bagong artista, sorry. Bagong witness kuno na si Garma na dating nagsilbi nung panahon ng Duterte, meron sa kanyang testimony na wala sa hulog. Ano ibig ko sabihin ng wala sa hulog? Yung out of nowhere, out of nowhere, why do you have to mention that at bakit ka may dinadamay? Yung bang actually, sa totoo lang, noong una ko palang narinig to, napansin ko na yan Bakit kaya niya binanggit yung INC? Ano kaya ang dahilan at kaya niya binanggit yung kaya? Ni-research natin kung ano ba ang dahilan kung bakit nabanggit niya na kesyo daw na nagpapahanap si Pangulong Duterte na pulis na taga-INC para magpatupad ng war on drugs nationwide. Ito yung sinabi ni Garma, pero bago po yan, kumuha muna kayo ng tissue. Tissue, alam niyo yung tissue? Ano nyo, baka mamaya pati kayo maiyak. Baka kayo madamay din sa pagdadrama nitong babae na ito. Ito, pakingge. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs. Nakakaiyak dun! Alam mo, hindi ko mag-gets talaga tong babaeng to. Anong nakakaiyak doon sa sinabi niya na ang sabi ni Duterte, maghanap ako ng pulis na taga-INC to continue with the war on drugs. Sa totoo lang, wala nang illegal dun There's nothing wrong. Why? Paulit-ulit naman sinasabi ni Pangulong Duterte yan bago pa nga po siya manalong presidente, sinasabi niya na yan, Hoy! Kung ayaw ninyo maging madugo, wag niyo ako iboboto. Yun ang sinasabi niya. At kung gusto niyo naman, papatayin ko yung mga adik na yan. Papatayin ko yung mga... Yan sinabi niya bago siya tumakbo. Yan po. At bago siya mahalal, yan na sinasabi niya. Kaya nga, di ba, may babala pa siya doon. Ito na ang huling Pasko ninyo. Sabihin, walang bago. Ika nga. Diyan sa pronouncement niya na yan. Bakit ka umiiyak? Hindi ko mag-gets Ano kinaiiyak mo dyan? Alam naman na namin yan noon pa. Nagpapahanap daw ng pulis na taga-INC, doon ka naiiyak? INC member ka ba? Mahal mo ba yung pulis? Baka naman, di ba kasi nadidinig? Baka naman.
Yung pinapahanap sa'yo, mahal mo sa buhay. O, di ba? O, ulitin natin ha, sinabi niya. Meeting, he requested that I will locate a PNP Oh. officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo. Oh. Kailangan daw ang isang opisero na pinapahanap ni Pangulong Duterte di umano ay isang taga-iglesia ni Cristo. Dito na, sinisimulan ng binababoy ang iglesia dito. Indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs O, iyak mo pa todo. at the national Bakit wala luha yung iyak nito? level. Oh, ayun. Kasi remember, bakit ko ba sinasabing binababoy? Remember, ang diskarte ka dito kasi ng mga congressman, yung Kamara, ang diskarte nila dito, siraan si Pangulong Duterte by saying na may reward system na nangyayari upang patayin ng mga pulis ang mga inosenteng kababayan natin. Yun ang kanilang kwento, script, ika nga. Patayin yung mga yan. Magkakaroon tayo reward money. The more you kill, the more you get paid. Parang ganon. So sa madaling salita, insinuating na illegal yung inuutos ni... تدري انك معرض للتصيد؟ بس أنا أتأكد من مصادر الملفات. وما أشارك الرمز مع أي أحد. مو اي رابط يجيني لا تفتح مجال من الاساس وفعل ادوات الحمايه. وش هي؟ عن نفسي بفعل التعقب الثنائي. وأنا أستخدم كلمة مرور قوية. لا تنسين تغيرينها كل فتره. قويها حروف كبيرة وصغيرة. وارقام ورموز بعد. ما أحمل التطبيقات إلا من المصادر المعروفة. ممتاز. أنا جالس ألعب بس. لحالك؟ وأنا معه بالرقابة الأبوية. بطاقتي ما أحفظها في أي مكان. اكيد ما تشاركين صورها مع احد. أحدث أجهزتي وتطبيقاتي أول بأول. صح عليك. اسبقهم وفعل التحديث التلقائي. فعل ادوات الحمايه. لما فعل سلم. لا تفتح مجال. Today, we stand before twin faces of a timeless icon, an echo that never forgets where it came from. Ni Pangulong Duterte. Pero sa totoo lang, wala namang sinabi dyan na illegal. Wala namang sinabi dyan na patay niyo yung mga inosente. Yun ang utos sa kanya. Wala sinabi si Garmang ganon. Ang sinabi lang, that could implement the war on drug nationwide, capable of this kind of war on drugs, di ba? Capable. I mean, masama po ba yun? Trabaho naman talaga ng kapulisan yun. Trabaho rin ng presidente na i-implement yun. Pero yun ang pinalalabas ng Kamara. Na illegal yung pagbibigay ng reward money, illegal yung kautusan na pumatay ng mga inosente. Yun kasi ang pinalalabas sila. Inutusan ni Duterte yung pumatay ng mga inosente. Etong pambababoy dyan. Kailangan talaga nila banggitin na ang pulis ay dapat INC member. Iglesia ni Cristo. Kayo mga taga-iglesia ni Cristo, dinamay na kayo. Ini-slight damay na kayo. Ibig sabihin, kayo daw mga mamamatay tao. Ganun ang datingan. Hindi ho, di ba? Huwag na tayo magpabali-baligtad. Bakit ang dating dito, madugo ang war on drugs? Ang utos ni Duterte ay madugo. Ang utos ni Duterte ay illegal sa pulis. Sino mag-i-implement? Kayo, mga taga-INC. Ibig sabihin, mga kababayan, kayo mamamatay tao. Nakikita nyo kung paano kayo binababoy? Yan ang sinabi sa inyo. Sige, obserbahan natin ha. Ipapakita ko sa inyo kung paano kayo dinamay. Papakita ko. During Anong date yan? Nandun sa kaliwa. Kinuha ko mismo yan sa website nila. October 11. Yang salita na yan. Ano ba mga nangyari before October 11? Okay? Ano nangyari before October 11? Yung mga unang panahon, unang hearing, wala pang sinasabi si Garma na ganyan. Ang sinasabi niya,
Umiyak pa nga siya na sinasabi niya, wala naman ako inuutos na, wala naman ganyan, wala ganyan. Kaya nga ho siya na-contempt. Di ba? Kaya siya paiyak-iyak pa. Ngayon, umiyak pa rin siya pero iba na kwento. Sinisiraan na si Duterte at dinadamay na ang INC. Tama, mali. October 11. Ayan po, nakasulat sa ibabaw, sa may kaliwang bahagi. October 11. Ano ba meron before October 11? Gusto nyong malaman? Ito po. October 3. October 3, ayan po, post ng One News, okay? Pero, sa Net 25, October 1. Ibig sabihin, hindi naman importante kung 1 or 3. Basta ibig sabihin po niyan, October 1 naganap yan, okay? Ayan, no? Pero dito, nakasulat kasi, paid the courtesy call to Iglesia ni Cristo, Executive Minister Eduardo Manalo, yesterday, October 2. October 1, October 2, October 3. Hindi naman mahalaga kung na eksaktong date. But, ang pinakamahalaga dyan, that is before During October 11. Nagigets nyo? Before October 11, naganap ang meeting ni VP Sara Duterte at ng Iglesia ni Cristo na leader na si Manalo. Nakukuha nyo? Maybe, na-trigger na kagad ito mga tambaluslos. Di ba? Di ba? Ang problema, sana kung yun lang. But there is more. Wait, there is more. Ano sumunod? Pasok. October 10. Hindi po yan October 12, Kasi baka sabihin na iba, October 12 yun, nakasulat dyan. Yung kay Garma, October 11. Hindi po, Ayan po ay October 10. Nitong, kasi ito po yung post ni Senator Bongo. So, ibig sabihin, the day before October 11, which is yung kay Garma, before siya magsalita ng October 11, may naganap pang isa. After kay VP Sara Duterte, si Pangulong Duterte naman ang nakipag-meet. Ayan, nitong October 10, ayan, meron ng inisquarean ko na, bumisita si PRRD. Ayan, nalinaw, October 2, VP Sara Duterte. October 10, Pangulong Duterte. October 11, binaboy na ang INC ng mga tambaluslos.